Welcome to Jesus Reigns Ministries Matamo. We are excited to celebrate our 6th anniversary and give thanks for God's unwavering faithfulness with the theme, Overcomer, the story of Joseph. Si Jose at ang kanyang panaginip. Binigyan siya ng Diyos ng mga panaginip at kakayahang magpaliwanag ng mga ito. Kung siya'y naririto ngayon, ano kaya marahil ang sasabihin niya sa atin? Ang mga pangarap ay nabubuo bago ito matupad. Bago magsimula ang pangarap at ang katuparan nito ay laging may proseso. Ang panahon na ito ay puno ng mga pagdududa, pagsubok, pagbabago, at mga sorpresa. Sa buong paglalakbay ng pangarap, mayroong magagandang araw at mayroong hindi. Kadalasan, ikaw ay haharap sa hamon. Magpapatuloy ka ba o susuko na lamang? Praise His name and see it happen. Let the power of God become alive in your life. Just praise the Lord, just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and see it happen. Listen, join the pain as you consider His love. Just praise the Lord, just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and see it happen right before your eyes. Jehovah God displays a dream in starry desert skies. From Jacob's ladder comes the promise of a mighty nation, Israel, and God is the foundation. We praise His name and see the ways He blesses our devotion. The Lord has chosen our family to set His plan in motion. For from the seed of Jacob, God will bring forth the Redeemer. But first the vision's handed down to a man they call the Dreamer. Praise His name and see it happen. Let the power of God become alive in your life. Just praise the Lord, just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and see it happen. Listen, join the rain as you consider His love. Just praise the Lord, just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. God of my
Diyos sa aking kahihiyan at niloob na ako'y magkaanak. O Diyos, Ama ng lahat, kami iyong pinagpala na higit pa sa aming inaasahan sa aking asawa at sa dapat habang ng aking buhay, binibigyan kami ng kayamanan, lubos, na nagmumunin. Your days will be cloudless and light. Your trails be blessed, your trials the lightest. You will make the better things, you will share of kings. You will born and fortune smile. For you are a miracle child. The dreamer's name was Joseph. I'm his younger brother, Benjamin. He was a bit ambitious, though I knew his heart was right. But my 10 older brothers never cared much for Joseph, and Father's special treatment only added to their spite. Sometimes I can't believe that you were made because of me. That little boy that Rachel held is a young man now I see. And if the Lord will grant it, you will have a son someday. Then you know what I feel when I say, like father, like son, you will be my favorite son. A grown-up who acts just like me. And when I look inside my life to see what I have done, I see you, I love you, my son. Joseph, you're a special son, above your many brothers. I pray Jehovah guides your path in everything you do. And here's my special gift to you, a coat of many colors. I see myself in all my sons. I see the Lord in you. You make me look inside my life to see what I have done. Like father, like son. Mga kapatid, napananinigan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aming binigkis at yumukod sa paligid ito ang inyong binigkis. Ano? Ang ibig mong sabihin, maghahari ka sa amin? Gahari, sino ba ay paglilingkuran ka namin? Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan, at ang labing isang bituin ay yumuko sa aking harapan. Ano ang ibig mong sabihin? Na kami ng iyong ina at mga kapatid ay yuyuko sa iyong harapan?
O'y namumuhay kay Jose. Sino ba siya para sabihin na masigit siya kaysa sa atin? Tingin ko, kailangan natin siya turuan ng leksyon. Ang paboritong anak. Tara, patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihin siya'y kinain ng mabangs na hayop. Tingnan na lang natin kung ano mangyari sa kanyang mga panit. Huwag! Huwag natin siya patayin! Huwag natin siya pagbuhatan ng kamay! Ihulog na lang natin siya sa balon! Mga kapatid, ay di ba yung managinip? Mga kapatid, kanina ko kayo nanganak! Ano ginagawa niyo sa akin? Patayin niyo! Hindi! Patayin niyo! Kapatid! Iyong naman! Inihapon nila si Jose at pinagbili sa halagang 20 pirasong pilat. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ama, nakita po namin ang damit na ito. Tingnan nga po ninyo kung iyan ang sabali yung anak. Sa tingin namin, maaaring pinatay siya ng mabangs na hayop. Ito nga. Ito nga din ninyong kapatid. Jose! Tulog mo! Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay. paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinagbabayan siya ni Yahweh. Ano mang kanyang gawin ay nagtatagumpay.
Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayanan ni Potiphar, pati ang kanyang mga makiling. Ano mangyayari dito? Ang Hebreo din ay bigla na lamang pumasok sa akin at gusto akong samantalahan. Ito ang naiwan ang kanyang palaban. Paano mo nagawa sa akin to? Pagkatapos kita pagkatiwalaan, huliin siya, di ko lang. Si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng pinanguhan ay naging nakakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo. At siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Lubhang kayo ay nababalisa. Ano ba ang inyong mga problema? Alam mo, pareho kami nalipilip. Pero gusto pa sa amin yung lamang kaniwala kung ano yung Diyos. Ang Diyos lamang ang makakapagpaunawa sa atin ng kahulugan ng panaginip. Ano ba ang iyong napanaginipan? Napanaginipan ko sa harapan ko'y may puno ng umas na may tatlong sanga. Pagsibol ng dahon nito, namulaklak na rin at kaagad na hinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang kopa ng paraon, kaya pinisawa ang umas at binigay sa paraon. Ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang tatlong sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka ng paraon at patatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Kaya, kapag naroon ka na, huwag mo naman akong kakalimutan. Tulungan mo naman akong makalaya sa pinangguwang ito. Ang ganda, ang panaginip pala. Ano kaya kahulugan? Salaysay mo ang iyong panaginip. Sa aking panaginip ay may buhat akong 3 basket sa aking ulo. Sa basket na nasa ibabaw ay nakalagay sa iba't ibang pagkain binuno para sa paraon. Ngunit ang pagkain iyo'y tinuka ng mga ibon. Ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sa loob ng 3 araw ay ipapatawag ka rin ng paraon. Pero ano? Ituloy mo. Pero papatayin ka. Pagkatapos, ibibitin sa kahoy ang iyong bangay at hahayaan to kayo ng mga hidyo. Hindi totoo yan. Hindi maaari. Hindi magyayari ang iyong sinabi.
I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I've put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you. For you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I. Natupad nga ang sinabi ni Jose sa dalawa. Ngunit siya'y nakalimutan ang tagapangasiwa ng mga inumin. Pagkaraan ng 2 taon, ang paraon naman ang nanaginip. Ibig nyo sabihin, di nyo kayang paliwanagan ang panaginip? Di ba kayo mga salamangkira at matatalino? Meron po akong alam na nakasama po sa kulungan na nagtapahayag ng mga panaginip. At nagiging totoo po yan. Sige, patawagin nyo siya. Ako'y na naginip mo makapagsabi sa akin ng hulugan niyo. Nabalita akong mahusay na magpaliwanag ng panaginip. Hindi po ako makakapagpaliwanag, kamahalan. Ang Diyos po ang siyang magbibigay katugunan sa iyong panaginipan. Ano po ba ang iyong panaginipan? Ako raw ay nakatayo sa pampang ng ilog-ilog. May 7 magaganda at matatabang bakang umangon sa ilog at nangyari. Walang ano-ano yung 7 mga kayat na baka. Pinakapangit na sa nakita ko sa buong mundo. Ang
bangkang umaon din sa ilog. Kinain ng mga payat ang matatabang baka, ngunit parang walang anong nangyari. Matapos kainin ang matataba, yun pa rin ang ayos ng mga payat. Napakapangit pa rin at ako'y nagising. Muli akong nakatulog at nanaginip na naman. May nakita akong 7 buhay sa isang puno ng trigo na higit ng hinog na buhay. Sa puno ito, may sumibol na 7 buhay, ngunit lanta, napakapayat ng mga bukid at tinuyo ng hangin silangan. Tinain ng mga payat na buhay ang matataba. Iisa na po ang kahulugan ng iyong dalawang panaginip. Ipinapaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka at 7 buhay na matatabang bukid ay 7 taong kasaganaan. Ang sinasabi ninyong 7 payat na baka at 7 buhay na payat ang mga bukid ay 7 taong kagutong. Ang mabuti po ay pumili kayo ng isang taong matalino at may kakayahang mamuno upang pangunahan ang buong Ehipto. Ang mahihipong pagkain sa loob ng 7 taong kasaganaan ay lalaan para sa 7 taong kagutong na tiyak na darating sa buong Ehipto. Ba't tayo hahanap ng iba? Samantalang nasa kanya ng Espiritu ng Diyos. Ang Diyos ang nagpagpasyon. Kaya walang sino man ang makahigit sa iyo sa iyong pangunawa at karunungan. Ikaw ang pamumunuin ko sa buong bansa at susundin na naman. Ikaw ang Faraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung wala ang iyong pahintulot, walang sino man sa iyo ang kagagawa ng anuman. I feel your hand again, pressing me to move with your plan again, lifting high all that's worthwhile again, helping me to rise up and Mga anak, kinig kayo. Pumunta kayo sa Ehipto at bumili ng ating pagkain upang hindi tayo mawalay sa buto. Balita ko ay maraming pagkain doon. Opo, Ama. Madali kayo. Kami po'y taga-Kanaan. Panito po kami upang bumili ng pagkain. Ay mga espiya, at naparito kayo upang ilan ang kailangan
aming bansa, hindi ba? Hindi po. Kami po yung lingkod ninyo ay bumibili lamang ng pagkain. Kami po yung magkakapatid at kami po yung tamang kapatid, hindi po mga espiya. Hindi ako naniniwala. Mga espiya kayo! Ginoo, kami po yung 12 magkakapatid. Nasa Kanaan po ang aming ama. Pinaiwan po namin ang gusto naming kapatid. Ang isa naman po ay patay na. Patay na? Siya po ay wala sa amin dahil na rin po sa aming pagkakamali. Kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang ibibilang ko at ang iba'y makakaalis na. Maaari nyo ng dali ng pagkain binili ninyo para sa inyong mga pamilya. Ngunit, pagbalik ninyo, kailangan dalhin ninyo ang gusto ninyong kapatid. Dito ko malalaman kung talagang nagsasabi kayo ng totoo at hindi kayo mamamatay. Huliin si Simeon! Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon nasa kagipitan. Yan ang nga pang sinasabi ko. Nakiusap ko sa inyo na huwag siyang saktan, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Kumusta ang inyong ama? Malakas pa ba siya? Ginoo, buhay pa po siya at malakas. Ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Mukhang malayo ang inyong nilakbay. Kayo muna'y kumain. Para sa amin ang naamdan to, tayo nang umuwi. Magnanakaw! Ninakaw ang aking kopapila! Huliin sila! Ano ang ibig sabihin nito? Kayo ay mga magnanakaw! Hindi po! Isa-isip po, hindi po namin magagawa yan! Kung kanino makikita ang kopapila, siya ay aking gagawing alipin. Huliin si Benjamin! Nakikiusap po ako. Ang sabi po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak nito sa katandaan. Patay na po ang kanyang kapatid. Siya na lamang po ang nag-iisang anak ng kanyang ina. Kaya't mahal na mahal po siya ng aming ama. Ang buhay po ng aming ama ay karugtong na ng buhay ng bata. Kaya kung uuwi kami na hindi ito kasama, tiyak na siya'y mamamatay. Hindi niyo ba ako naaalala? Ako si Jose, ang kapatid ninyo, na pinabili ninyo sa Ehipto. Nakari mo ulit. Ito ano numi? Huwag na ninyong alalahanin yun. Hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Pinauna niya ako para hindi malipol ang ating lahi. Kaya gumaya kayo, magpadali. Sabihin niyo sa aking ama na ako ang pinapamumuno dito sa buong Ehipto.
your name.